Pinatama ni Rayoma ang malakas na atake sa lokasyon ng ating bida. Pag-alis ng mga alikabok ay lumitaw si Kang Wu sa likod ni Rayoma na wala man lang pinsalang natamo at nang asar pa. Pang-asar ni Kang Wu na mahilig magsumpa si Rayoma pero hindi naman nito alam ang sasabihin. Kaya nakakabagot ang pag-react nito. Mas nagalit pa si Rayoma kaya kinamkam na ang kamao sabay sinugod si Kang Wu para suntukin. Nagsalubungan ang dalawa ng kanilang mga suntok at matapos nun ay nagkaroon ng pagsabog. Kumilos ang dalawa ng napakabilis mula sa ere at panay ang salpukan ng mga atake habang lumilipad. Wala man lang naging pinsala ang ating bida sa mga salpukang iyon, at nagawa pa nitong magtanong na kung may magandang sushi restaurant doon. Dahil gusto niyang kumain doon kasama ang kanyang mga kakampi pagkatapos ng kanilang laban, andan na din naman siya kaya magandang pagkakataon iyon. Sa isang banda ay pagod na pagod si Rayoma at halatang napuruhan sa salpukan nilang iyon. Di na kayanan ni Fujimoto Ryuma na makipagsabayan sa ating bida kaya nagpalabas na siya ng matutulis na buhawi mula sa kalangitan. Itinutok niya iyon sa ating bida habang sinasabi na hanggang kailan siya nito balak kutsain. Relax lang ang ating bida habang pinagmamasdan ng mga pag-atake na tatama sa kanya. Pag-alit na pinagbantaan ni Rayoma na papatayin niya ang ating bida at bibigyan ng pinakamasamang kamatayan. Kaya inatake na niya ang ating bida gamit ang napakaraming matutulis at matatalim na buhawi. Inasar pa ni Kang Wu si Fujimoto habang tumatawa na parang sobrang galit na ang tandang si Rayoma. Papoujing iniiwasan lang ni Kang Wu ang mga matatalim na atake na patungo sa kanya, habang sinabi na nagkamali siya dahil mas malakas si Rayoma sa lahat ng mga nakalaban niya. Pang-asar pa niya na isasama niya si Rayoma sa kainan ng sushi pagtapos nilang maglaban. Lumitaw ang ating bida sa likod ni Rayoma at nakangiting itinaas ang mga kamay para batukan ang tandang Rayoma. Mungkahi ni Kang Wu na tapusin na nila iyon para madala na niya ito sa sushi restaurant. Biglang umilo ang mythical eye ni Fujimoto Ryuma, kaya napalingon ang ating bida sa kanyang likuran. Di niya inaasahan na may tatamang mabilis na atake sa kanya. Sa lakas ng atakeng iyon ay di na niya naiwasan at bumulosok siya pababa kasama ng malakas na kapangyarihan na tumama sa kanya. Bulagta ang ating bida sa sahig na madali naman siyang nakabangon. Paglipas ng mga alikabok ay napangiti siya at nasabi na hindi niya inaasahan na mabubuhay siya ng mas matagal para makita ang isang god. Tumambad sa harapan ni Kang Wu ang napakalaking God-descent Susanoo. Para lang langgam ang ating bida sa laki ng Susanoo. Nahihirapang kontrolin ni Fujimoto Ryuma ang mythical eye. Dahil isang minuto lamang niya iyon kayang panatilihin. Kaya dapat mapatay na niya si Kang Wu ng mabilis. Inutusan ni Rayoma ang Susanoo na patayin ang ating bida. Napansin ng Susanoo na kakaiba ang enerhiya na dumadaloy sa katawan ng ating bida. Nalaman niya agad kung ano ito. Sa isang banda hindi alam ng ating bida ang pinag-uusapan ng Susanoo ang ni Rayoma kaya napaisip siya na kung gagamit ba siya ng Authority of Translation. Sinabi ng Susanoo na demonic energy ang dumadaloy sa katawan ni Kang Wu, na nanggaling sa myriad demonic sea. Kaya susubukan niya kung gaano ito kalakas. Naglabas Susanoo ng malaki espada mula sa kalangitan para ipang-atake sa ating bida at para malaman kung gaano ito kalakas. Pero hindi yun hinayaan ng ating bida kaya ginamit niya ang Authority of Hellfire at Authority of Dark Spear. Plus Authority of Spoliation, kaya nalikha niya muli ang skill na Biden. Ayon sa ating bida na kailangan pa niya ng mas marami pa ay mas malakas na kapangyarihan. Nagbitik ang kanyang kinatatayuan at nagpula na naman ang mga mata na sinyalas na nagsiseryoso na siya sa laban. Tumawa si Fujimoto Ryuma mula sa itaas at sinabi na iyon ang sasapitan ng ating bida sa kanya dahil sa pangungutya nito sa kanya. At sa pagkakataong ito ay si Kang Wu ang mamatay. Binalot ng malaking buhawi ang kinatatayuan ng ating bida dahil lumikha din siya ng kapangyarihan na hangin para ipangtapat sa malaking espada ng Susanoo. Ang skill niyang Bident ay sinamahan pa ng ating bida ng Authority of Storm. Kaya ang kanyang sibat ay nagkaroon ng malakas na bultahi ng hangin na umiikot dito. Mula sa apat na authority, ang Hellfire, Dark Spear, Spoliation at Storm, ay nakalikha si Kang Wu ng sandata na ipangtatapat niya sa atake ng isang god. Ang nabang skill ay tinatawag na Gengner. Binalot ng nakakakilabot na puwersa ang buong lugar dahil sa ginawang paghahanda ni Kang Wu,
sa pamamagitan ng 4 na pinagsama-samang demonic power. May pamamana namang nasabi ng Susanoo God na ito pala ang tunay na kapangyarihan ng demonic sea, matapos makita ang umaapaw na kapangyarihan ng ating bida. Kasunod nito hinanda ng Susanoo God ang kanyang nagliliwanag at matalim na armas, saka may paghahanmong sinabi na sumugod ang ating bida. Kahit na hindi nauunawaan ni Kangwo ang mga salitang sinasabi ng Susanoo God, mabilis niya itong sinugod papatakbo sa kabuong puwersang ibinuhos ang lakas sa isa at siguradong atake. Nagtama ang nagliliwanag nilang atake, dahilan upang magsinulang bomb attack ang pasugod na armas ni Kangwo. Sa kabilang banda nakuha ng nakasisilaw na liwanag ang atensyon ni Yunjon at Sola, kasunod nito dahil sa pag-aalala na banggit ng dalawang babae ang pangalan ni Kangwo. Nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Kangwo habang pilit na pinipigilan ang malakas na atakeng papalapit, dahil sa malakas na puwersang papasugod agad na itanong ni Kangwo kung hindi pa ba sapat ang kanyang lakas upang harapin at talunin ang isang god. Habang nasa gitna ng pakikipaglaban patuloy siyang nakakatanggap ng maliliit na pinsala, dahil sa hindi nasa sulong kapangyarihan ng Susanoo God na kaharap. May pagtataka naman niyang tiningnan ang kulay itim na dugong lumalabas sa maliit niyang sugat. Ngunit agad din niyang naisip na marahil dahil sa extreme demonic delay, nagawang pumasok hanggang sa dugo niya ang demonic energy na naging dahilan ng kanyang pagbabago. Matapos na sandaling suriin na pagtanto ni Kangwo na hindi lang basta demonic energy ang nasa dugo, kundi isang condensed energy na maitutulad sa infernal crystals. Matapos ito nagkaroon siya ng magandang idea upang gamitin ang nadiskubreng panibagong kakayahan, kaya't agad niyang sinimulang ipunan ang piraso ng dugo na nagtataglay ng demonic energy, saka mabilis na pinasabog patungo sa kinaroroonan ng Susanoo God. Malakas na ingay naman ang nagawa ng God matapos tumama ang malakas na atake sa kanya, at bago pa ito tuluyang maglaho nasabi pa ng Susanoo God na hindi kailanman nagkamali ang Propacia. Kasunod nito matinding liwanag ang makikita sa kasapilitang bumalik ang natalong Susanoo God sa pinanggalingan nito. Kasabay ng pagkatalo ng Susanoo God, mabilis na bumulusok ang taunang si Rayoma at malakas na bumagsak sa sahig. Puno ng pagmamakaawa pang pilit na iniaabot ang kamay sa ating bida, saka may pakikiusap na sinabing iligtas siya. Halos hindi na makilala ang kaawa-awang lalaki, dahil sa nakakatakot na nitong itsurang maitutulad sa isang bangkay na humihinga. Bago pa man ito, batid na ng traidor na si Fujimoto Rayoma ang maaaring maging kapalit oras na matalo ang tinawag na Susanoo God. Sa gitna ng pag-aagaw buhay mahinang napamura pa si Rayoma, matapos higupin ng tinawag God ang kanyang life force at magic power. Ngunit dahil sa taglay na Susanoo ay nagawa pa rin niyang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Nakadapa sa sahig ang lupaypay na si Rayoma, habang patuloy na iniisip at di matanggap ang kalunos-lunos na pagkatalo. Sa pamamagitan ng Authority of Heaven nakalutang napapalapit si Kangwo sa taunang lalaki, habang malawak na nakangisi at mapang-asar na sinabing malaki ang kabayaran sa paggamit ng kapangyarihan upang tumawag ng isang god. Galit na napamura naman ang malahalimaw na lalaki sa kasinubukang magpalabas ng apoy mula sa kamay nito. Ngunit kahit anong gawin ay hindi na niya magawa pang makalaban, dahil nasunod lamang ang kamay ng tangkain ni Rayoma na magpalabas ng kapangyarihan. Napaiyak na lamang ang lalaki dahil sa kaawa-awang kasalukuyang sitwasyon. Nang makalapit si Kangwo kay Rayoma sinabi nito na ito ang dahilan kung bakit hindi dapat subukan ng sinuman na pumatay ng inosente. Sarkastiko pang sinabi ni Kangwo na maaari na niya ngayong makuha ang mythical rank item na meron si Rayoma. Dahil sa narinig matinding Teiko ang bomb alot kay Rayoma saka may pagmamakaawang sinabi, nahayaan siyang mabuhay ni Kangwo at hihilingin niya sa Shrine Maiden na ay goal ng mas maraming mythical rank item. Pagbibigay alam pa ni Rayoma na ito ang magiging katapusan niya, oras na kunin ni Kangwo ang kanyang Susanoo ay. Patuloy ang pagmamakaawa at pangungumbinsi ng taunang lalaki sa ating bida, saad pa nito na sa oras na makaligtas ay hindi na muli ipapakita ang mukha niya kay Kangwo. Sa kabila ng matinding pakiusap parang walang naririnig namang patuloy sa ninanais gawin si Kangwo. Nang tuluyan niyang makuha ang Susanoo ay ni Rayoma, malademonyong malawak na ngumiti si Kangwo, saka sinabing gagamitin niya ng maayos ang hawak na mythical rank item. Pang-osar pang humingi ng paumanhin ang ating bida sa kaawa-awang si Rayoma, dahil hindi na nito magagawa pang sumama sa kanila upang kumain ng sushi.
Habang unti-unting natutunaw at nagiging abo nagawa pang murahin ni Raima ang ating bida, dahil hanggang sa huling sandali ay nagawa pa siya nitong insultuhan. Sandaling tinitigan ni Kangwo ang hawak na Susano ay, matapos ipaalam ng notification na naka-engraved ang mythical rank item kaya't hindi niya ito maaaring magamit. Pumasok naman sa isip ng ating bida ang nakalabang Susano God, saka may pagtatanong na nasabi sa isip kung ang paglabas ba ng God na ito ay dahil sa patuloy na paghina ng Gaia system. Alam ni Kangwo na hindi ibinuhos ng Susano God ang buo nitong lakas, ngunit ramdam niya ang matinding lakas nito. Nang itanong ni Kangwo kung paano niya magagawang mas alag ang kapangyarihan ng isang God, mabilis ang tugon sa tanong matapos mag-pop up ang notification. Ayon sa notification kailangan niyang maabot ang pagiging demonic spirit, upang maging isang ganap na demonic god. Kahit na seliado pa ang dalawang kondisyon, bahagyang nakaramdam ng kaba si Kangwo dahil sa nalaman na kailangang maabot. Nang mapagdesisyon ng bumalik sa trial, bago umalis ay mabilis niyang nilingon at tinawag ang dalawang tao na nasa likuran at tahimik na kanina pa nanunood. Nang makaalis si Kangwo napakapit sa baba ang Sword King, habang nakatayo sa tabi nito ang anak na si Shoyan. Bati ng Sword King na ang pinakitang kapangyarihan ni Kangwo sa pakikipaglaban ay hindi kakayahan sa martial arts, kundi nakuha sa pamamagitan ng effort at malawak na experience. Nasabi pa ng matanda na dahil sa talento ni Kangwo, agad nitong aayusin ang kasal nito sa kanyang anak na si Shoyan. Tumanggi naman ang dalaga sa sinabi ng ama, saka sinabing nais na niyang bumalik ng China kasunod ang mabilis na paglalakad palayo. Deses daw si Shoyan na mag-ensayo upang maimbihasa sa martial arts, dahil ayon sa kanya sa ganung paraan magagawa niyang magkaroon ng pakinabang kay Kangwo. Saad pa niya na hindi pa magawa ang bagay na ito sa ngayon dahil hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, lumilipad papalapit si Kangwo sa kinaroonan ng kasamahan na halatang kanina pa nag-iintay sa pagbabalik ng ating bida. Hindi pa man tuluyang nakakababa rinig na ni Kangwo ang inis na tanong ni Yunjon kung saan siya nanggaling. Seryusong sagot naman ng ating bida na kinailangan lang niyang tapusin ang mga bagay-bagay, na lalo namang ikinainis ng Guildmaster ng Red Rose. Galit na sermon nitong umalis lamang si Kangwo nang hindi ipinapalem sa kanila, at alam din ni Kangwo ang tungkol sa pagiging kasapi ng demonic order ni Raima, sa kagalit na sinagaw na hindi man lang ito sinabi sa kanila ng ating bida. Bilang sagot nakangiti lang na sinabi ni Kangwo na nalaman lamang niya ang tungkol dito nang pumasok siya sa basement. Saka sinabi pa sa isip na hindi naman talaga kasapi ng demonic order si Fujimoto Raima. Imbis na kumalma ay lalo pang umusok ang ilong ni Yunjon dahil sa galit, kaya't mabilis siyang sinubukang pakalmean ng katabing si Sola. Matapos ito bahagyang napayuko naman mahal ang dalaga sa kamahinang ipinahayag ang kanyang pag-aalala kay Kangwo. Nang makita ng ating bida ang reaksyon ni Sola, alam niyang maaaring may hindi magandang mangyari oras na mali ang salitang maisagot niya rito. Mabilis siyang nag-isip ng ibang solusayon, upang masasaya at pakalmihan ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Sola nang tawagin siyang darling ni Kangwo, kasunod ang mahigpit na pagyakap sa dalaga. Malambing pang sinabi ni Kangwo na nais na niyang umuwi upang kumain ng masarap na kimchi stew ni Sola, na ikinangiti naman ng dalaga at hindi magawang makapagsalita dahil sa kilig. Katulad ng maraming babae halata ang grabing karupukan ni Sola, matapos ang paglalamang ng ating bida. Sa kabilang banda may pandidirang nakatitig si Yunjon sa dalawa, habang si Ikid na ay nagrereklamong pakawag-kawag dahil hindi na makahinga sa gitna ng dalawang magkayakap na naglalambingan. Habang patuloy na nakayakap kay Sola, naningkit ang mga mata ni Kangwo nang may tanong sa isip kung bakit siya tinulungan ng Shrine Maiden na si Yuri. Wala siyang anumang ginamit na kapangyarihan sa dalaga, alam niyang nagsinungaling ito nang sabihing gising siya nang iligtas ni Kangwo. Natigilan naman sa pag-iisip at napahiwalay sa pagkakayakap kay Sola nang hilahin ni Yunjon ang pisngi ng ating bida, saka malakas na hatakin ito at sabihing sundan siya sa alam na restaurant upang kumain ng sushi. Dahil sa sakit sa pilitang napasunod na lang si Kangwo sa mautoridad na Guildmaster. Natatawa namang sinabi ng nakatinging si Weyan, na ngayon lang nakita ang ganoong side ni Yunjon. Sa kabilang banda habang abala ang grupo ni Kangwo, nakatanaw naman mula sa di kalayo, ang Shrine Maiden na si Yuri. Napalingon naman sa likuran si Yuri nang magsalita ang isang lalaki, at sabihin ihahatid na siya nito sa kanyang tirahan.
Nakangiting sumang-ayon naman ang Shrine Maiden sa lalaki, ngunit bago tuluyang umalis sandali pa niyang tinapunan ng tingin ang ating bida, naabala naman sa pakikipag-asaran kay Yunjon. Nasabi pa ng shaman na babae na muli niyang hahanapin ang kanyang Demon King, saka mabilis na naglakad paalis habang makikita sa anino nito ang hugis magalamay na si Lilith. Isang linggo ang nakalipas, matapos ng nangyaring insidente sa Japan, ay masayang-masaya si Kang Woo at Echidna dahil nakauwi na sila sa kanilang bansang Korea. Samantalang si Yeonjo ay tila pagod na pagod sa mga nangyari. Lupaypay na animoy puyat na puyat. Sinabi ng pagod na si Yeonjo na uuwi na siya sa kanyang apartment para magpahinga. Sinabihan siya ni Sola na mag-iingat ito, puro kumaway lang si Yeonjo na kahit pagsisalita ay hindi na magawa. Habang nakatingin si Kang Woo sa papaalis na si Yeonjo ay naiisip niya na madaming nagawang tungkulin ang babaeng ito. Ibinalita sa Japan na si Chien Mujin at si Kang Woo ang tumugi sa demon cultist na si Ryoma. Tungkol doon totoo mang demon cultist o hindi si Ryoma ay isang lang ang totoo na wala ng isang hero ang bansang Japan. Mahirap makita na madami ang naiinis sa pagitan ng Japan at Korea nang dahil sa incident. Ayon sa ating bida na nakahakbang siya paunahan dahil siya ang usap-usapan ng lahat. Pero salamat kay Yeonjo dahil ito ang samalo lahat ng mga pagkamuha mula sa mga mamayan ng Japan. Habang nakapikit si Kang Woo at nag-iisip ng malalim ay inakit na siya ni Sola para umuwi sa kanilang tahanan. Sinabi ng ating bida na umuna nang umuwi si Sola dahil may mahalaga pa siyang gagawin. Tanong ni Sola na kung ano naman iyon. Sinabi ni Echidna na kung maaari ba siya nitong isama sa pupuntahan nito. Sagot ni Kang Woo na maaari naman sumama ang mga ito dahil magpupunta sila sa tahimik na lugar. Biglang may dinukot si Kang Woo na isang bagay sa loob ng kanyang kasuotan, at sinabi na may nais siyang gawin. Ipinakita niya mula sa kanyang mga kamay ang mga mata ni Fujimoto Ryuma na kinuha niya noong matalo niya ito sa laban. Ayon sa ating bida na gusto niyang gumawa ng isang equipment. Makalipas ang ilang sandali ay nagtonggo sila sa loob ng S-Rank Gate, nagpunta sila sa maayos na lokasyon para isagawa ang plano, at bago ang lahat muli niyang sinilip sa kanyang status window ang mga epekto ng kanyang ika-6 na awakening special ability, ang Demonic Art Creation. Ayon sa muling nabasa niya na mas maraming authority ang kanyang gagamitin ay mas malakas na equipment ang magagawa. Naalala niya na ginamit niya ang Gangner noong nakaraang laban niya kay Ryoma. At napagtanto niya na 4 na authority pa lamang ang kaya niyang pagsama-samahin. Kapag gumamit siya ng 2 authority sa isang pagkakataon, ang halaga ng demonic energy na magagamit ay hindi na double kundi nagmumultiply. Pag 2 authority ay times 4, pag 3 authority ay times 8 at pag 4 na authority ng sabay ay times 16 na halaga ng demonic energy ang kinakailangan. Dahil wala siya ngayon sa gitna ng laban ay maaari siyang makagamit ng 5 authority ng magkasabay. Sa malalim na pag-iisip ni Kang Woo ay tinanong siya ni Echidna na kung may naitutulong ba siya sa ating bida. Inutos ni Kang Woo kay Echidna na bantayan ang paligid at wag nitong hahayaan na may mga halimaw o tao ang makakalapit dahil gusto niyang mag-focus sa kanyang ginagawa. Na masaya namang sumunod si Echidna, tumakbo palayo si Echidna habang kumakanta na lalagyan niya ng barrier ang paligid. Nang sigurado na ang ating bida na walang abala ay ngumiti siya at sinabing magsisimula siya magsanay kung saan siya pamilyar na gawin. Inactivate niya ang kanyang bagong skill na Demonic Art Creation, nagkaroon ng lilang kapangyarihan mula sa kinatatayuan ni Kang Woo. May lumabas na demonic energy mula doon at maya-maya ay nalikha niya ang Ductile Furnace. May namang bilog na demonic energy at sa gitna nito ay may bilog na kulay pulang bagay. May lumabas na notification na para makagawa ng high rank na equipment ay kinakailangan na lagyan ito ng item na kasing antas ng rank. Hinawakan ni Kang Woo ang pulang bagay na naglalabas ng demonic energy pero hindi muna niya ito nilagyan ng high rank item. Bagkus ginamitan niya ito ng Authority of Dark Spear, Authority of Hellfire, at Authority of Spallation. Mula sa 3 authority ay bimitak ang pulang bilog at nabuo ang gay bowl. Naging isang sibat ang nalikha niya tulad ng madalas niyang ginagamit. Naisip ni Kang Woo na hindi iyon kasing lakas ng pagliteral na authority ang ginagamit niya, pero nagtataglay naman ito ng tiyak na authority na ginagamit niya. Tumingin siya sa malaking bato para subukan kung gaano iyon kalakas. Inatake ni Kang Woo ang malaking bato at sa isang iglap lamang ay nabutas ito gamit ang sibat.
Matapos masubukan ay nasabi ng ating bida na ang sibat ay nagtatagli lamang ng 20% ng original sibat na ginagamit niya. Tinitigan niya ang sibat at naisip na ang nawawalang ibang kapangyarihan nito ay napupunta sa kanyang body-enhancing authority kaya hindi na rin masama. Sa kanyang pag-iisip ay tinawag na naman siya ni Echidna na inuubo dahil sa alikabok na likha ng atake ni Kang Wu. Nagtanong si Echidna na ano ang gustong gawing sandata ni Kang Wu. Sagot ni Kang Wu na hindi pa niya alam. Sinabi ni Kang Wu na gusto niyang gumawa ng main weapon katulad ni Sehon na espada lang ang gamit. Pero kapag ganun ang ginawa niya ay hindi siya makakapagpalat ng sandata at hindi mababago ang mga pag-atake. Mungkahi ni Echidna na bakit hindi si Kang Wu gumawa ng sandata na kayang magpalit ng anyo. Dahil sa sinabi ni Echidna ay natauhan si Kang Wu dahil magandang idea ang sinabi nito at sakto sa klase ng pakikipaglaban ng ating bida na gumagamit ng ibang kapangyarihan at sandata.